Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakalupit, napakagaling at kamangha-manghang pagkapanalo ng kupunan ng Barangay Nebra against sa Meralco Bulls. Grabe ang ginawang diskarte at sibag dito ng mga players ng barangay. At syempre, napaka-commendable din ang ginawang diskarte ni Coach Tim Cone para manalo sa kupunan ng malakas na Meralco Bulls. Ngayon mga ropa, ito ang ginawang diskarte ng kupunan ng Barangay Nebra. Ito ang full game analysis at breakdown. Simulan na natin. Okay, game. Start ba lang ng laro mga ropa, bumuusok agad si Allen Durham ng kanyang easy layup 2 points at nagpuntar agad si Chris Newsome ng kanyang corner 3-pointer. Basket is good. Sumagot naman dito si Japet Aguilar ng kanyang mid-range jumper. Take note mga ropa, nagbabantayan dito sa ilalim Japet Aguilar against kay Allen Durham. Dito sa simula pa lamang ng game mga ropa, nagkakapaan pa tong dalawang kupunan na to nagtatantyahan pa sila. At isa pa, first time nilang maglaro ngayong conference dahil nga nahati ang conference sa Group A at sa Group B. Isa pa ang take note natin dito mga ropa, yung key match-up. Justin Brownlee ang bumabantay dito kay Cliff Hodge. Si Cliff Hodge din naman ang bumabantay dito kay Justin Brownlee sa opensa. At dito nga ay nag-set si Cliff Hodge ng pick kay Chris Banquero at masyadong mababa dyan ang depensa ni Justin Brownlee kung kaya nakatira si Cliff Hodge dito ng mid-range jumper. Basket is good. At isa pa mga ropa, Scotty Thompson kontra naman dito kay Chris Newsome. Yan ang matchup dito sa game na to. At take note, ang depensa na ginagamit dito ng Meralco Bulls ay man-to-man defense. Pero dito mga ropa, walang abog-abog. Iniwanan ni Scotty Thompson ang depensa ni Chris Newsome. E-help pa nga dapat dito si Allen Durham pero huli na ang lahat. No problem para kay Scotty. Next possession mga ropa, napaswitch ng bantay si Scotty at si Justin Brownlee. Ngayon, Cliff Hodge ang may bantay kay Scotty Thompson. At another possession, same move na naman ang ginawa ni Scotty Thompson dito. Iwan ang depensa ni Cliff Hodge. Pero bagyang nakahabol pa dyan si Cliff Hodge kaya kinatawa niya ni Scotty Thompson. Binali ng konti, no problem, basket is good para kay Scotty. At dito mga roba, another one, Scotty Thompson ulit ang nagbando para sa kupunan ng Barangay Nebra. At dito kitang-kita ang adjustment na ginawa ng Meralco Bulls. Pagsalaksak ni Scotty Thompson, tatlong players agad ang sumalubong sa kanya. Pero masyadong brilliant ang utak ni Scotty Thompson kung kaya't nakita niya dyan si Stephen Holt na open sa 3-pointer. Sa pagkakataon na yan, collapse na ang depensa ng Meralco Bulls kung kaya't madali na yang na-penetrate ni Stephen Holt at sinalaksak niya na basket is good. Dito mga roba, makikita natin ang benefit ng high screen. Pagka-screen dito ni Cliff Hodge, kumat agad siya dyan papunta sa ring. Dito sa screen na to, na-track agad ni Quinto ang depensa ng dalawang Barangay Nebra player. Kung kaya't na-open si Cliff Hodge dyan sa may ilalim, pagkapasa, easy 2 points agad. Bumawi naman agad dyan si Justin Brownlee ng kanyang 3-pointer. Basket is good. At dito mga ropa, ito yung tinatawag na basura na naging ginto pa. Broken play kasi nangyari dito at nasa lupa ni Japet Aguilar. Open na open si Japet dyan sa may mid-range dahil hindi siya inaangatan dyan ni Allen Durham. Maluwag kasi ang depensa dito ni Allen Durham pagdating sa mid-range against kay Japet. At dito mga ropa, heads up play ni Maverick Amnisi. Grabe, iniwanan niya sa takbuhan dito si Chris Banquero at Allen Durham. What a great pass din naman galing kay Justin Brownlee. Easy 2 points tuloy para sa kupunan ng Barangay. Switch sa depensa ng Meralco Bulls. Napunta si Chris Banquero kay Justin Brownlee at napunta naman si Cliff Hodge kay Stephen Holt. Ang bagal dumikit sa depensa ni Cliff Hodge kaya open na open dyan si Stephen Holt sa 3-pointer. Basket is good. At dito mga ropa, isolation ni Justin Brownlee. Kinalabaw niya ang depensa dyan ni Cliff Hodge. Lipad si Cliff Hodge dyan mga ropa at easy 2 points again para kay Justin. Sa kabilang banda naman, CJ Cancino nagmando para sa kupunan ng Meralco Bulls. Broken play again at napulot yan ni Cliff Hodge. Buti naman nakabawi na. Hinakarni siya dyan sa depensa ng Barangay Trumabaho na ulit dyan si Chris Newsome. Mismatch masyado sa kanya si RJ Barrientos. Masyadong maliit para kay Chris itong depensa na to. Kaya ang ginawa ni Newsome dyan, tinirahan lang ng easy si RJ Barrientos. Basket is good, no problem. Take note mga ropa, dikit lang ang laban sa first quarter. At dito nakapenetrate na naman sa depensa si Justin Brownlee. Natrack niya dyan yung defense ng Meralco kaya't open na open si Scotty Thompson sa ilalim. Basket is good para kay Scotty. Tinapos si Justin Brownlee at Scotty Thompson ng first quarter sa napakagandang cut na ito. Easy 2 points again para kay Scotty. 20-24 ang talaan ng mga Barangay Nebra. Okay, second quarter mga ropa. Pinasok na ang second unit ng Barangay. Pinasok na si Ralph Gu at RJ Barrientos
Barrientos. Dito sa possession na to mga ropa, open na open si Ralph Koo sa 3-pointer. Tumuro na nga si Allen Durham dito na open si Ralph Koo, walang bantay. Pero dahil open yan at may shooting si Ralph Koo sa 3 points, basket is good yan, pinukol niya na, no problem. At sunod, grabe si RJ Barrientos, nagparamdam agad para sa Barangay Gene Kings. Iniskrinan siya dyan sa ibabaw ni Ralph Koo kung kaya't napaswitch ang depensa dito ng Meralco. Ngayon mga ropa, big man na ang bumabantay kay RJ Barrientos sa may 3 point. Clearly, mismatch na mismatch ang matchup na ito. Kaya't ang ginawa ni RJ Barrientos dyan na anticipate niya na medyo mababa ang depensa dito ng Meralco. Walang kabog-abog mga ropa, tiniraan niya ni RJ Barrientos. No problem, basket is good para kay RJ. At sa possession naman ng Meralco mga ropa, bumawi na dito si Chris Newsome. Take note, ang depensa pa rin na ginagamit ng Barangay Nebra dyan mga ropa is man-to-man defense. Pero this time ang nakadepensa kay Chris Newsome ay si Maverick Hamnisi. Easy step back lang ni Chris Newsome mga ropa, 3-pointer na, basket is good, no problem. Si Justin Brownlee naman ang nagkaroon ng pagkakataon para mag-isolation. Ang bantay niya dito si Neymar Jose. Para sa akin ang matchup na to is mismatch na mismatch para kay Justin Brownlee. Sinice up niya lang ang depensa dito ni Neymar Jose at nung napansin niyang medyo malayo sa 3-pointer ito si Neymar Jose at kayang-kayang tirahan, tinirahan na yan ni Justin Brownlee. Basket is good. Para sa akin mga ropa, ang naging key point dito ng Barangay Nebra ay yung kanilang match-up. Kayang-kaya nilang i-isolation ang depensa dito ng Meralco. Kayang-kaya nilang i-maniobra ang defense ng Meralco kung kaya't madali silang nakakascore. At dito mga ropa, first time ng pagbabalik ni Joe Devans, pinasok na siya ni Coach Tim Cone dito sa second quarter. At ang play na una nilang ginawa, point guard dito si RJ Barrientos at nag-set siya dyan ng screen, high screen mga ropa. At sa role na to ni Joe Devans, hindi naman siya pinaya dyan ni RJ. Dahil binigyan agad siya dyan ng pasa ni RJ para sa easy teardrops na ito, basket is good. At sabi ko nga mga ropa, more on matchup play ang ginawa dito ng Barangay Nebra. Nakuha nila yung most of their points dito sa mga matchup play nila. Katulad nito, mismatch na naman si Justin Brownlee against kay Chris Banchero. Maliit si Chris Banchero para kay Justin Brownlee, kaya tinira niya lang ito, basket is good. At ang isa bang commendable dito para sa Barangay mga ropa, yung kanilang depensa against sa Meralco. Bukod sa napakagandang opensa, nasabayan din nila sa defense itong Meralco Bulls. Dito nakakuha ng steal si Scottie Thompson. At syempre, fast break na yan, easy 2 points para sa Barangay. Bago pa matapos ang second quarter, ay nagpabaon pa si Scottie Thompson ng kanyang 3-pointer galing sa basa ni Justin Brownlee. Kaya pagkatapos ng second quarter, lumobo na ang alamangan ng Barangay. Okay, third quarter mga ropa, nakita ko na din yung signature high screen ng Barangay dito. At ginamit yan ni Maverick Hamnisi. Yun nga lang ay hindi niya pinasa ang bola dito kay Japet Aguilar dahil naging open din naman siya dyan sa may mid-range. At ang depensa ng Barangay Gene Kings dito sa game na to ay commendable talaga. Nakakuha pa dito si Justin Brownlee ng steal at easy 2 points yan, fast break. At ganun din si Stephen Holt, nakakuha rin ng kanyang version ng steal, easy 2 points rin para sa koponan ng Barangay Gene Kings. Si Maverick Hamnisi na naman ang may hawak ng bola at tinira niya sa mid-range dito ang Meralco Bolts. It's too easy para kay Maverick, basket is good. Sa pagkakataong to mga ropa, tambakol na ang koponan ng Meralco. Pero dito sa third quarter, nagkaroon sila ng run. Sunod-sunod ang score ng mga players ng Meralco Bulls dito. Kung titignan natin maigi, good defense naman talaga ang nilalaro dito ng koponan ng Barangay. Yun nga lang talaga ay mainit ang players ng Meralco dito at determinado silang umabol sa tambak. Kung kaya't unti-unti ay tinaga nilang makahabol sa score ng Barangay. At bago nga matapos ang third quarter mga ropa, nakascore pa sila ng all dito, all 71, sa salaksak dito ni Chris Newsome. At dito na nga sa fourth quarter, nagkabakbakan mga ropa. Pinasok na ulit dito ang second unit ng koponan ng Barangay. Agarang pumukol dyan si Ralph Koo ng kanyang 3-pointer. At next possession, pumake siya dyan, ay papasa niya yung bola, pero titira pala ulit siya dyan sa may 3 points. Pagtira ni Ralph Koo sa 3-pointer, ilista mo na, basket is good again. At yung bakbakan ni Japet Aguilar at Allen Durham doon sa may ilalim. This time na naeg si Allen Durham at nakakuha pa siya dyan ng foul. Bumawi naman sa kabila si Justin Brownlee ng kanyang bank shot. Pagtira ni Scottie Thompson dito ng kanyang long range shot, mintes. Pero nandun si Japet Aguilar para sa putback slam dunk. Hindi na-anticipate dito ni Allen Durham na possible pa lang lumipad si Japet Aguilar mula dun sa likod. Inintay niya lang dyan na bumagsak yung bola, kaso na follow up to ni Japet Aguilar, kaya't slam dunk, easy 2 points. At again, sariling sikap ni Justin Brownlee. Tira niya, mintis niya, rebound niya, at putback niya para sa 2 points sa Barangay Gene Kings. At si Japet Aguilar ay to the rescue na naman para sa koponan ng Barangay sa kanyang high-flying putback. The next play is Justin Brownlee again. Depensa na naman dito si Cliff Hodge. At guess what mga ropa, pinakain lang ng alikabok ni Justin Brownlee ang depensa ni Cliff Hodge. Buong laro yan mga ropa. Open na
na-open ang lane para kay Justin Brownlee sa kanyang easy 2 points. At ang panapos na tira dito ng Barangay Nebra mga ropa, ang open 3-pointer ni RJ Abarientos. Pero paano nga ba na-open si RJ Abarientos dyan sa may 3-pointer? Dahil yan dito sa ginawa ni Justin Brownlee na binaliw niya na naman ang depensa dito ni Cliff Hodge. Grabe ang ginawang dribbling skills dito ni Justin Brownlee para ipasa sa open man na si RJ Abarientos. At syempre open na si RJ Abarientos, he pulls the trigger, basket is good para kay RJ. Nagtapos ang game sa score na 99-92. In conclusion mga ropa, hindi kinaya sa depensa ng Meralco ang kupunan ng Barangay, lalo na sa match-up at sa isolation. Kayo mga ropa, ano masasabi nyo sa game na to? Panalo kupunan ng Barangay against sa napakalakas na Meralco. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.